Guys, nandito na ako sa month of June. So, ayan, ayusin natin yung month of June natin. So, alam niyo guys, napakalaking tulong nito guys, yung aking notebook na ito, yung ating budget notebook. So, sa mga previous vlog ko po, meron po akong mga vlog na ganito. So, alam ko naman, hindi lang naman ako yung nanay na gumagawa ng ganito. So, ayan, medyo makinis sa ibaba kasi may pinaayos tayo doon. So, hindi lang naman ako yung gumagawa ng ganito guys. So, minsan talaga dumadating yung time na ayaw mo mag-lista ng budget. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Sleen Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon sa mga hindi sumusubaybay po sa aking channel, sa ngayon pa lang po nakapanood ng aking channel. So ayan, mapapansin nyo wala ako dati nito. So yung aking book is masyadong maikli, alanganin gupitan, alanganin ding itali. So yun, ayoko muna pong magpagupit. Plus yung ating uban is lumilitaw na po, kaya yun, naglagay muna ako ng ganito. So yun, ano ba yung ating pagsasaluhan ngayon? So ang ating pagsasaluhan ngayon is yung ating budget notebook. Kamusta na po ba ang inyong budget notebook? So ngayon ay Mayo na, month of May na po ngayon. So alam nyo guys, ito yung isang medyo nakakatamad actually siya, pero dapat kasi kailangan, kasi nga po ayan yung pagbabudget ng ating notebook. So yung ating mga gastusin, yung ating mga pumapasok na pera, yung ating mga bayarin, sa ating mga bills, due date. So ayun, dapat talaga na itatala iyan. Para iyon, alam natin kung saan napupunta yung ating pera, alam natin kung saan natin nagagastos, kung paano natin ito ginastos. So ayan, month of May na po ngayon. Kamusta na po ang ating mga budget notebook ngayon? Po kasi yung ganito, yung meron tayong talaan ng ating mga, ayan, yung ating mga income, yung ating pumapasok na pera. So kasi ang hirap kasi kung saan kung iisipin mo kung saan napunta yung sinahod, kung saan mo ginastos. Kasi syempre yun yung ating perang pinagpaguran, ayun yung ating perang pinagtrabahuhan. So mas maganda talaga na itatala natin kahit na yung before, yung after natin na nagastos, pero mas maganda sana before natin gastusin. So yun, ibabudget na natin, i-itemize na natin kung ano na yung ating mga bayarin, kung ano yung ating mga importanteng unahin, importanteng gastusan. So, kasi why? Kasi ang hirap kapag yun nga, yung pumasok yung pera, yung ating sahod, mahirap kasi kumbaga, yung pera kasi pag nandyan na, yun, minsan isipin mo kung saan na napunta, na gastos, na bayad, kung may ganito tayo, talaan ng ating mga budget. So, mas maganda kasi, ayan, ma-itemize mo kung saan, kung ano ba yung iyong pagkakagastusan. Yung May, hindi ko siya na-update guys. So yan, pero yan, kabisado ko naman kung saan ko ginastos yung aking pera. So dapat ganun talaga i-update natin siya. So yan, i-update ko siya guys ngayon kasi hindi ko talaga siya na i-update. So yan, dito pa yung ating mga resibo ng ating mga binayaran. So ganun lang ang buhay ng isang nanay. Alam nyo guys, napakahirap mag-budget. So yun, lalo na kung wala kang babudgetin. So yun, dapat talaga, meron talaga tayong talaan. So yan, itong May kasi talagang sobrang na-busy ako guys. So dapat ito talaga ating i-update. So samahan nyo ako mag-update guys. So ayan, and then ayan, pakikita ko sa inyo kung ano ba yung ating mga So ayan, pati yung mga dito, may lista yan sa likod. So yun, diba? So ganun lang ang ating buhay guys. So dapat tuloy-tuloy yung ating pagbabudget kasi kailangan natin talaga guys para wag tayong ma-over expenses. Minsan kasi ganun guys, ang dami nating nakakalimutan gawin kasi ang hirap guys, alam nyo, ito na yung pinakamahirap talaga, isa sa mahirap talaga na parte ng nanay bukod maglinis, itong yung pagbabudget. So ayan guys, so yung pinakaano na lang ang ating ililista kung ano yung ating yung mga, ayan, yung ating pumasok na pera, and then kung saan natin ito nagastos. And then yung month of June, kasi updated naman siya guys. Actually, yung sa May lang talaga yung hindi ko na ayan, dami natin lista. Actually, sa May lang talaga ang hindi ko na update guys. So, yun, diba? So, ganun na lang. So, ayan, samahan nyo akong maglista. So, hindi ko na matandaan yung iba. And then, yung June yung ating pagtutuunan ng pansin. So, ayun. Yan, ipakikita ko sa inyo guys kung ano ba yung itong month of May na to. Guys, naayos ko na yung month of May. So ito sa month of June naman tayo. So ayan guys, naayos na natin yung ating month of May. So ayan. So ayan yung ating mga naitalang mga gastusin sa month of May. So hindi pa naman tapos ang month of May, kaya ayan, nagliwan ako ng isang space dito, and then ayan, aayusin na natin yung month of June. So ayan, medyo nasisira siya dito guys, Kaya ayan, ingat lang ako sa
pagbuklat. Kasi yan, oh. So, yan, month of June naman tayo. So, ito, matagal ko na itong ginagawa ganito, guys. So, alam ko hindi lang ako yung nanay na gumagawa. And guys, nandito na ako sa month of June. So, ayan, ayusin natin yung month of June natin. So, alam nyo guys, napakalaking tulong nito guys, yung aking notebook na ito, yung ating budget notebook. So, mga previous vlog ko po, meron po akong mga vlog na ganito. So, alam ko naman, hindi lang naman ako yung nanay na gumagawa ng ganito. So, ayan, medyo maingay sa ibaba kasi may pinaayos tayo doon. So, hindi lang naman ako yung gumagawa ng ganito guys. So, minsan talaga dumadating yung time na ayaw mo maglista ng budget. Kaya nga guys, minsan dumarating yung time na ayaw mo maglista ng mga budget, ayaw mo maglista ng mga susunod pang mga gastusin. So, pero dapat kasi yun maglista. So, ako, ang inaasahan ko lang naman po is yung aking hood. So, yun. Ito yung kahit paano yung ating pag-YouTube, meron po tayong na ano nito. Napakakuha po tayo ng yan, yung panggastos, pangdagdag mo sa ating gastusin. Kaya napaka-thankful ka rin po kahit paano yan. Senti mo yung ating kinikita. Meron tayong pumapasok. So, ito naman, yung month of June naman yung ating aayusin. So, ngayon po is may ano pa lang, parang sa third week pa lang tayo ng May. So, okay na po yun. Ayos ko na po yung May. So, ito na guys, yung ating month of June na gastusin. So, ayan, sinulat ko na ng advance para yan hindi tayo ma-over expense. So, today is May 23 na po pala. So, ayan, May 23 pa lang pero yung ating budget ng June, yung ating mga gastusin ngayong June is inayos na natin. Kasi why? Kasi kailangan talaga natin itong maglista kung ano yung ating mga obligasyon sa darating o nalalapit na buwan. So, isa sa mga kakain ng budget ko ngayong month of June is yung ayan, merong nadagdag na 18,000. 18,000 sa aking budget. So, ano po ba yung 18,000 na yon? So, ayan. Oh, 'di ba? Kasi minsan ang thinking ng tao pagka working ka, yun nga, marami kang pera, marami kang kumbaga may mga minsan may lalapit sa iyo. So, akala nila ayaw mo lang silang pahiramin. Pero hindi nila alam ito yung mga nakatala na So, hindi mo naman pwede i-explain sa kanila 'to isa-isa. So, ito kasi nga nagba-vlog ako, kaya i-explain ko na lang po. So, isa sa kakain talaga ng aking budget is yung 18,000 for the tuition of my aking bunso, yung aking kambal. So, ayun, yung isa is 8,000 and then yung isa hindi ko pa pala naisama dito So, yan, ayan na, isama ko na po pala dito. So, akala ko hindi ko pa siya naisama. So, ito na yung ating bayarin ngayong June. So, yun nga, minsan kasi ang thinking kapag ka working ka, yun, marami kang extra pera, marami kang nakatabi, nakatago. So, hindi kasi, yun nga, kapag ka ikaw talaga isang budgetarian, so, yun, talagang ito, yan, nakalista na yan ahead of time kung ano yung mga bayarin mo. So, isa sa kakain ng aking ngayong budget is tung darating na month of June is yung enrollment po. So, ayan, kakain yung aking tuition ng aking kambal. So, yun, dalawa po yun na grade 10. So, yun, thankful po ako kasi yung isa nga, ayan, discounted tayo kasi nakapasok po siya sa top 3. So, kailangan ko sa kanila is 18,000. So, yun, yung tuition at books pa lang. So, ginagawa ko kasi, kinakash ko yung isa minamonthly ko. So, plus yung ating, meron tayong yung sa credit card. So, okay lang po yun, basta naman kaya yung bayaran, wala naman po sa gumamit ng yung credit card. Basta kaya natin at alam natin yung ating obligasyon. So, ito, isa sa malaking nakakatulong sa akin ito yung mag-budget. So, ayan yung ating gastusin ngayong buwan na to. So, hindi ko dito sinama yung pagkain kasi ang sumasagot ng pagkain namin yung aking husband and then yung ating internet at tubig, yung aking yung aking panganay na anak na working. So, yan, ganyan. May 23 pa lang, yan, nakatala na kung ano yung ating mga gastusin. So, yan, meron dyan yung paluwagan, kuryente, bigas, so yung ating SSS, yung ating gasol. So, may mga iba pa sumisingit ng mga gastusin. So, yung kasama, minsan, yung ating grocery. So, hindi ko na muna sinama pa dito. So, yan, kung makakapag-advance tayo ng grocery, mag-grocery na po tayo para hindi na natin siya isama dito sa month of June. Ganyan tayong mga nanay na mga budgetarian. So, ayan, itinatala na natin ng advance yung ating mga bayarin, yung ating mga gastusin. So, syempre, ayan, isa nga sa malaking talaga kakain is yung tuition fee. So, yung imagine niyo 18K yung kailangan ko this coming June for the tuition pa lang yun. So, wala pa yung ibang mga expenses doon. So, ahead of time talaga yun,
isinusulat ko na, nililista ko na kung ano yung mga babayaran ko, kasi ayokong ma-over expense, ayokong mag-over expenses, kasi alam nyo, pag over expenses ka, so ano mangyayari, ang magiging takbuhan natin, yung pangungutang. So mahirap kasi guys, yung especially sa aking part, yung pag lumit kasi yung ating weekly, mahirap kasi hindi natin alam kung saan natin hahatakin yung ating mga pangangailangan. So as much as possible, ayan, talagang inaanuhan ko yan, sinusulat ko na yung aking budget. At syempre, isa sa malaking tulong ito yan, kapag ka nakakuha na ako ng mga nakakapag suksok ako ng ating bayarin, pangbayad. So ayan, dito ko siya inilalagay, so separate ko siya para hindi natin magalaw yung ating mga pangangailangan. So ngayong pasukan talaga, this coming June, ang kakain talaga is tuition, mga school need. So yun, dapat ngayon pa lang talaga na natin yun, na papaglaanan. So ganyan lang ang buhay ng isang ordinaryong empleyado, budget lang kapag may time, para hindi tayo ma-over expenses. So malaking tulong itong paglilista, pagtatala ng mga gastusin. Ayan, ang haba. Isipin mo naman yan, ang haba ng ating pangangailangan. So ayan, ang laki. So malaki yung ating pangangailangan this coming June. So ganun lang ang buhay. So ayan, thankful tayo kasi hindi tayo nagkakasakit. Maging thankful tayo kahit paano may trabaho tayo. Kaya yun, mahalin natin yung ating trabaho kasi yun gift sa atin, blessing talaga yun, na dapat nating alagaan. Kasi why? Kasi pag yun nawala, saan tayo kukuha ng ating mga pambayad sa ating mga gastusin? So working, pero yun talaga yung ating sahod, yung pumapasok sa ating pera, yun ang gagaling lamang doon sa ating income. So yun, talagang dapat i-budget natin, i-budget na natin para hindi tayo nga ma-over sa gastos. So mahirap, pero talagang kailangan talaga ng iba yung pagtitipid, and then stretch natin yung ating budget para ayan, matugunan yung ating pangangailangan. So ayan, ahead of time, sinulat ko na yung for the month of June para hindi tayo para yung ating papasok na pera is kumbaga, kahit na hindi siya sumobra, basta sumapat doon siya sa pangangailangan ko, okay na tayo dyan, para hindi tayo magiging takbuhan yung ating pangungutang. So yan guys, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget to like, to subscribe, to share this video, and don't forget to hit the red button for the notification. Maakang birig sa magandang buhay po sa ating lahat.